Okay, so ngayon tuturo natin paano mag-connect sa Google Authenticator, gumawa ng payment method at mag-withdraw. First, punta tayo sa account natin, no? Punta tayo dun sa profile, then click natin settings. Pagpasok ng settings, punta tayo sa dito sa account natin, click natin yung payment method, no? Payment method muna unahin natin. Okay, click natin payment method. Tapos, hinihingian ka dito ng Google Authenticator. So, pag naghingi ng Google Authenticator, kailangan mo mag-download ng Google Authenticator. Yan. So, click mo lang siya. Kailangan mo munang mag-download sa Play Store bago mo set up. So, gagawin mo, punta ka muna ng Play Store. Kasi dito, i-connect dito yung Google Authenticator na download mo. And then, pag na-connect yun, isi-set up yun gamit yung nakalagay ritong step by step, no? Yung 1, 2, 3 na yan. So, yan po ang susundan nating setup. So, right now, ang gagawin mo muna, mag-download ng Google Authenticator. So, punta ka ngayon sa Play Store, type mo Google Authenticator. Google Authenticator. Kasi isa to sa mga security na kailangan natin, no? Para maging secured yung account natin. Install lang. Pag na-install na, open mo. Okay, pag na-open mo to, nilalabas kasi dyan, no? Pag na-open mo yung application ng Google Authenticator. So, kailangan mo muna iset yan. So, click mo lang Get Started. Tapos, pili ka lang ng email, yung email na ginagamit mo. And then, may lalabas dyan, iseset mo yan. Okay, i-click mo yung add. Tapos, maglagay ka ng, ng name sa Google Authenticator mo. Pag okay na, i-copy mo to yung nakalagay na enter setup, yung setup key na yan, dun sa enter setup key, no? Copy mo yan. Lagay mo dun sa Google Authenticator mo. So, pag na-paste mo na yan dyan, make sure nilagyan mo na ng name din, piliin mo time base. Okay? So, pag napili mo na yung time base, gagawin mo, click mo na yung add sa ilalim. So, may lalabas na dyan ng mga number, no? So, ngayon, click mo lang yung Go Verify, tapos yung number, dun mo yung lumabas dun, kukunin mo yon dun. So, every 30 seconds, no, nagbabago yung number na yun. Kaya kailangan, buo mo na yung blue bago mo kunin yung 6 na number. Okay? Para hindi agad matapos yung time. Okay? So, kukunin yung email, no? Yung code. Yan. So, ilagay mo yung code, no? Verification code ng email. Yan. So, pag okay na, successfully na, so nakabind na yung Google Authenticator mo. So, lagyan mo tong pangalan, yung nickname, lagyan mo lang ng pangalan yan. Okay? So, pag naglagyan mo ng pangalan, i-on mo na, then confirm mo siya. So, mangingi ulit siya ng code, kukuha yan sa email, at saka, hinihingi na rin dito yung Google Authenticator na code, no? So, kukunin mo yun doon sa Google Authenticator mo. Pero unahin mo muna yung email, no? Kasi para hindi ma-expire agad. Yan. So, pag nilagay mo na yung email, pumunta ka naman doon sa Google Authenticator. Make sure na buo yung blue bago mo kunin yung code. Tapos, pagka nakuha mo na yung code, pwede mo na yung ilagay doon sa GA verification code, no? So, okay na. So, pag okay na siya, nakagawa ka na ng Google Authenticator, punta ka na ulit sa pay method, no? I-connect mo naman ngayon yung GCash mo or bank account mo dito sa account mo sa HTX para pag nag-withdraw ka, doon ngayon i-deposit sa nilagay mong account. So, either GCash, Paymaya, bank account, o kung ano man yung gamit mo. So, pili ka lang doon, no? Click mo lang yung all payment method kung walang lumalabas dyan na GCash or bank account, no? Ayan. So, pili ka lang kung ano yung gagamitin mo. So, right now, sa sample natin, GCash yung i-connect natin dito. Ayan. So, pag na-connect na yung GCash, lagay mo lang yung pangalan mo sa GCash and then yung number mo. Okay? Then, pag okay na, i-click add mo lang. So, pwede ka na ngayon magbenta sa P2P or yung tinatawag nating withdraw, no, sa term natin.
Ayan, punta ka lang sa trade and then fiat. So, fiat. Oh, pag hindi siya naka-PHP, palitan mo yan. Lagay mo sa PHP, no? Kasi naka-CNY eh. PHP dapat peso. Type mo na lang. Yan. So, confirm. Basahin mo na rin bago mag-confirm. Okay? So, yan. So, meron diyang buy and sell, no? Diyan sa buy and sell, dahil nga magwi-withdraw ka, punta ka sa sell. So, sell yung pipindutin mo. Okay. So, pag nasa sell ka na, may mga limit yan eh. Kung magkano, yan. Kung magkano yung minimum nila. So, depende sa kung magkano yung withdrawin mo, no? So, yan. Yung una, 40,000 yung limit niya, minimum niya. Hindi tayo pwede dyan, no? So, kung maliit lang withdrawin natin. So, let's say, mababa lang, mga 2,000. So, maghanap ka ng mababang, limit. Yan. Katulad yan, 100 pesos, no? Yung limit niya. So, pwede dyan. Kaya lang, walang option na sell. So, hanap ka pa. Ayan. So, halimbawa, nakakita ka na dito. Yan, si Ray, no? Minimum niya 1,000. Yan, pwede yan. Pwede mong i-click yung sell. Pag click mo ng sell, mapupunta ka sa transfer, no? Click mo yung transfer. Kasi lilipat mo yung muna yung pera from spot to fiat dapat, no? Kasi ang pera mo nasa spot pa eh. So, ililipat mo muna sa fiat para ma-withdraw mo. Okay? And USDT. Piliin mo lang USDT dyan. Kasi USDT yung wini-withdraw natin, no? Yan. So, kung magkano man yung gusto mong withdrawin, lagay mo dun sa enter amount. So, depende sa'yo kung magkano, no? So, katulad din sa example natin, lagay natin 50. Yan. So, pag okay na, i-click mo lang yung transfer na nasa baba. So, i-all mo na lang, no? Sabay sell. So, yan na. Nakalagay na order. So, i-chat mo na rin. May nakalagay na chat dito sa taas, sa kanan. No, click mo yung chat. No? Kailangan makachat mo siya. Kasi para ma-confirm mo na online siya. Kailangan kasi dito, pag nag-withdraw ka, kailangan, syempre, una-una kasi, siya magbabayad sa'yo. No, kaya i-chat mo siya, ready to release, lagay mo lang. Siya yung magbabayad dun sa GCash mo. No? So, antayin natin. Nag-chat na tayo, di ba? So, ngayon, antayin natin siya mag-online. So, nakalagay dyan sa baba, sa chinat natin, unread, no? Hindi pa niya nababasa. So, pag nabasa niya yan, magbabayad siya sa GCash mo. So, ang marireceive mo dapat is 2,793 yung nakalagay na amount yan. Yan dapat ang papasok sa GCash mo. Okay? Yan. So, after niya kasi magbayad, yung nakalagay na pending payment, mapapalitan niya ng release now. Okay? Yan. So, wait lang natin. Mag-online siya. Yan, okay na. So, di ba, nag-release now na siya, tapos, nagbayad siya. Pero antayin mo yung resibo. May sisend yan ng receipt. Pero, para sa akin, para sure ka, i-check mo rin yung GCash mo. Kung pumasok nga. Bago mo i-click yung release now na nasa taas. Okay? Para sure, di ba? So, ayan nga, meron na. Send siya ng receipt, di ba? Screenshot niya. So, click mo yung release now. Click mo yung I have received payment. Click mo yung bilog, no? Para ma-confirm mo siya. And then, hingian ka dyan ng code. Yung verification code ng GA mo. Kunin mo lang and then paste mo doon. Okay? Yan. So, kailangan buo yung blue, okay, para mahaba yung time mo. Okay, so, ganun lang po, no? Yung pag-withdraw natin. Ganun lang tayo mag-withdraw. Okay, so tinuro natin mag-connect ng GA, maglagay ng payment method, at saka mag-withdraw. So, completed na tayo. Ayan, congrats. So, meron ka ng pangkape. Alright. So, thank you so much and God bless everyone. More profits to come po sa inyong lahat.
sa mga nakikinig at nakapanood nitong video na to. Thank you and God bless.